Bato, Taffy, Pink. Okay guys, good afternoon. Welcome sa Mavs. Teka, hanap lang tayo ng ng specs nitong mga bagong GNG natin. So ito yung mga bato na dumating sa atin kahapon. Pakita ko lang muna. Ayan, so sino ba unahin ko? Ito na lang. So guys, ito si Macaron Blue. GNG bato. Ayan. So, para siyang para laruan. So, etong pink at saka to, ito isa na lang yung yung stock namin. So, nag-iisa na lang kinuha ng mga reseller natin. So, shoutout sa inyo. Parang mabilisan lang eh. Pinapak eh. So, ito yung color pink. Ayan. So, ito talaga yung maganda. I mean, ito yung nakakuha nung parang attention ko. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng combination ng white at saka nung kulay pink. So, tatlong kulay ang dumating sa atin. Yung pure black, which is yun naman yung ini-stock natin before. And then itong macaron blue at saka itong color pink. Ayan. Gaganda. So, ayan. Punta tayo sa spec ng unit. Teka. Hanap lang ako ng kode ko. So, yun pa rin yung nakalagay dito. Yun pa rin yung sasabihin ko. So, sabihin ko na lang itong medyo baka makalimutan ko eh. So, inner barrel length nila. Ayan, ilapit mo konti, brother. So, yung inner barrel length is 128 mm. So, ito, around 4 inches to, or 3.5. So, hindi ko alam yung eksakto eh. So, yung magazine nila, sobrang pala nito, sobrang baba nung capacity. Nasa 30 rounds lang siya. So, nakalagay dito, 30 rounds. Akala ko kahapon, nasa 120 rounds to. And then, overall length niya is around 566 mm. And then, hindi pala siya naka-ETU, no? So, yun. Hindi siya naka-ETU, guys. So, no electric trigger and then no MOSFET. So, etong dalawa. Pero ito, ito rin ganun. So, meron pa yatang isang batong dumating, no? Parang meron pang isa eh. Ito yata yung FOD eh. Ito yung FOD. Hindi. So, meron pa isang GNG bato na nakikita ko kahapon. FOD yun. So, yun, i-check natin yun. And then, yung motor nito is 18,000 RPM. Ayan yung detailed na motor. So, lower RPM. So, yun lang. And then, materials is, ito, polymer, guys. So, ayan, hindi ko na siya kailangan. Hindi ko na kailangan yung kode ko. Ito na. Okay, so, for the receiver, yung receiver niya is polymer. Ito. Front assembly is polymer. And then, ang ganda ng sights, oh. Kahit na itupi mo siya, okay pa rin. So, kung medyo mag-elevate ka ng sight, ayan, pwede mo siyang itaas. Ayan. So, adjustable yung likod. Adjustable din naman yung harap. And then, ito, metal to. Metal yung charging handle. Hindi ko sure kung bakit kalahati lang yun na Ayan. Okay. So, naka-rotary type chamber siya. And then, dust cover is metal din. So, yung sights, polymer. Parehas. Yung mga small parts, metal siya. Ito. Pati trigger. Trigger guard. Naka-integrate dun sa mismong receiver. And then, markings. Ayan yung markings niya, guys.
Okay, so may butterfly swivel na rin siya. Ito. 2-point swivel. And then, adjustable din yung stock. So, ilang point to? Ayan. So, 1, 2, 3. So, 3-point adjustment. And then, battery compartment, nandito lang din sa likuran. So, ang kasya dito is small Tootsie type battery. And then, may QD slot na rin for sling attachment. Ayan, kabilaan yan. So, ano pa ba? So, motor plate is metal. Oo nga eh. So, ano pa ba? So, yun lang. Ganda ng kulay. Solid. Ito rin, metal. Ito. So, yung outer barrel niya, I think metal. So, yung texture niya kasi hindi siya parang plastic. Ayan. So, kasama dun sa box, manual. Ayan. And then, yung catalog nila ng mga G&G rifles. And then, meron din siyang kasamang ganito. So, limited edition. So, ibig sabihin, limited lang tong mga may color na bato. And then, may pangalan nung founder ng G&G Armament. Si Sir James Liao. So, G&G Certificate of Authenticity. Meron din yata siyang di ko sure, pero i-check natin kung ilan yung nagawang ganito. Nagawang G&G na bato na ganito. Kasi may numbering siya 0086. Dun sa isa, eto, number 76 naman. Ayan. So, meron din siya nakalagay dito na limited edition. CM16. Bato CQB. Okay? Yung magazine, sobrang ganda Ano siya, may dummy bullets. Though, meron din naman tong color black. Ito guys, dito limited edition. Ito yung color black So, nakalimutan ko palang banggitin na yung Ambi magazine release niya. Ayan, Ambi din siya. So, ito Ambi din. So, kung ayaw nyo na makulay, meron naman tayong color black. So, difference nila, wala naman silang difference. Dun lang dun sa unahan. Ito. So, ito, ano to? Tracer ba to? Hindi. Okay. So, parang tracer na maikli Ayan. Okay, so iti-test natin to check kung ilang FPS to out of the box. Kasi nga, yung mga na-out kanina, hindi namin sila na-test kasi puro mga reseller yung nag-out. So, diretso impake na agad. Diretso alis na agad sa store. Okay, so iti-test natin to. Meron namang fuse. Hindi. So talagang ito pa. I-add natin dun sa spec niya. Nakalagay dito, True Quick Change Spring. By the way, may dumating kaming may mga dumating kaming G&G shell na pang quick change. So check niyo na lang sa catalog namin. Teka, check natin. So Ambi, ito din naman ng mga sinabi ko kanina. So, MIG na gearbox, upgradable version 2. Upgradable version 2, MIG gearbox. So, high muzzle velocity. Check natin kung yung unit ba is high FPS. Kasi nakalagay dito So, high FPS na version. Swerte nito pag nag-450 to, out of the box, di ba? Kaya lang, nagkaubusan So, hindi ko alam na limited edition pala siya. Pero from the looks ng unit, talagang pang limited nga. Kasi syempre, bibihira ka makakita niyan sa game site. Yung mga color pink, color blue. Teka guys ayaw sumot
Meron ba tayong ano? Ito mo, okay naman nata to, di ba? Ito na lang. Okay. Hindi. Lobat. Mukhang mataas nga. So, hindi siya nakrank nung 1.1 namin. So, ibig sabihin, mataas to. Baka ano to, 500. Ayan, ito pumasok. $500 FPS, guys. Ayan na, lakas. Wala pa nga no. Ang lakas ng tunog. Check natin. Hindi, yung iba kasi, 'di ba? Yung ibang mga client, okay na yung unit eh. I mean, ang dami nag-PM sa akin kahapon ha. Lalo na pinost ko sa sa personal account ko. Para dun sa mga hindi pa nagfo-follow sa personal account ko, ang personal account ko is Maverick Beltran. So, nauuna ko talagang i-post doon, lalo na pagka mga ganito, medyo excited ako. Pinopost ko na yung mga itsura ng mga unit doon. Or sa Telegram, kasi sa Telegram talaga, doon kasi pinakamabilis talagang i-post yung mga item. Though medyo nag-aalanganin kasi ako, sa Telegram kasi may gumagaya ng name namin na nang i-scam. So, kaya medyo minsan hesitant ako. Pero since kahapon, I mean bagong face ng ng baril pinost ko doon. Doon talaga nauuna bago ako mag-post sa mismong Facebook. And nauuna lagi yung mga regular clients namin. Kaya talagang minsan pagdating ng item kahit sobrang dami, nauubos agad. So may mga clients kahapon na medyo parang nag-hesitate na kunin ko ba. So, minsan kasi, check nila kung ilang FPS out of the box. Sobrang laking factor kasi nung mataas na dito sa Pilipinas. Yung mataas na FPS, sobrang nakakahatak talaga sa client yon or sa mga taong, or mga buyer. Yung nasa 420 FPS, yung mga ganito kaikli, or mga nasa 450 FPS. So, yung iba nag-aantay. So, sa kakahintay, naubos na yung mga items. Pero check nyo na lang to guys sa mga namin, reseller namin. Kung talagang gusto nyo. Kaya lang, syempre, medyo mataas na yung price. Okay, chrono check natin. 400, mataas din. Diba? Oh, sa ganito kaikling unit, syempre, bibihira din talaga yung pumapalo ng 400. Sobrang ikli nito guys, oh. Ano nga ba yung nabanggit ko kanina? So, 100 plus mm lang yung inner barrel. Sobrang ikli nun. Diba? So, FPS niya, sabihin natin na sa 400 to 410 out of the box. Auto. O yun, di ba? Consistent na sa 400 FPS out of the box. So, yun. Again, wala siyang ETU, wala siyang MOSFET. Ang nakita ko lang dito is fuse. Pwede nyo itong i-directa if you want. Ito kasi sa gabal talaga to eh. Dati ni newbie ako, JG, di ba? Madalas yan si JG. Or, I mean, hanggang ngayon, naka-fuse yan. So, tinatanggal namin to. I-direct na lang namin. Kasi wala ka naman ang kailangan i-protect dun sa mismong unit. And, hindi ka makakapag-battery ng LiPo. Dun sa mga JG, pagka hindi na, kasi lagi itong pumuputok eh. Though, hindi ko alam kung mataas yung ampere nito. Pero hindi ko nakikita eh. So, yun. Motor, ayan, madami nagtatanong, 18,000 RPM. Yun yung nakalagay dun sa mismong GNG site. So, ano pa ba? Yun, so, FPS out of the box, again, 400 to 410. So, hindi na natin ititest to kasi sold na rin to. Naubos na. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan. So, again, GNG Toffee Pink and Bato, Toffee, Pink, and Macaron Blue. So, ito, i-test natin. Check natin, baka itong mag 450 to. Oh, yeah. Ito, iba tunog. Yun medyo parang
Pinoy. So, check natin guys. Ganun din. So, walang pinagbago. Pero, ang okay sa kanila, nasa 400 plus silang FPS out of the box. Okay? So, guys, if you have questions regarding these units, mag-PM kayo sa page namin. Teka. Ito, hindi siya quick, So, ito, check na lang namin kung kung quick release siya. Pero itong dalawa, QD. So, ayan guys, kung may mga questions kayo regarding this GNG Bato, mag-PM kayo sa page namin. And meron pa kaming isang version ng GNG Bato. Siguro by tomorrow ko na siya i-test. Kasabay ng mga CM16. So, si Striker, si CQB, basta, yung mga CM16 na GMS edition, meron na kami ulit. So, yun yung mga nasa 450 FPS out of the box eh. And quick release system din yun. Okay, so, ayun, teka, may naalala na naman ako. Yun yung ginamit ko dun sa Poseidon, si GMS. Hindi GMS gamit ko nun eh. Tama, di ba? GMS na yun guys, sobrang ganda nun. Sige, basta bukas ko na lang kukwento kasi i-compare ko siya dun sa HPA namin eh. So, halos ang ganda ng bato eh. So, bukas ko na lang i-discuss pagka binidyo namin. So, kung may mga tanong kayo regarding this unit, PM kayo sa page namin, Mavs Hobby PH.